Ika-129 na kabanata. Nang pangiti bigla sina Freya nang wasakin ni Silva ang bakal na rehas ng kulungan gamit ang mabalahibong braso nitong nababalutan ng indigo aura. Maging ang binatang ito ay hindi rin makapaniwala na may magagawa siya rito na hindi magagawa ng kanyang mga kasamahan na mas mataas ang antas ng aura. Ayos, sabi nga ni Enma. Hanapin na natin sina Beast, baka nandito rin sila, sabi nga kagad ni Freya. Dito na nga rin sila napaseryoso dahil ang mga kasama nilang mga matatandang bihag, mga demons at heroes ay napasigaw ng malakas nang dahil sa nangyari. Kumanda kayo mga bata, ang kulungang ito ay nasa isla ng Hades at ito ay matatagpuan malapit sa sentro ng Hell Region. Ngayon, nasa pinakailalim tayo ng kanilang kulungan at bago tayo makalabas ay kailangan nating talunin ang mga bantay na halimaw at demons sa bawat palapag. Napalunok naman sina Silva, Claude at Odessa nang marinig iyon. Tila ba raw isang laro ang bagay na ito. May nabili akong laro sa Tech City, parang ganito yata iyon. Ilang floor ba mayroon ng lugar na ito? Tanong nga ni Luke na bagamat kanina ay kinakabahan, ngayon ngang nararamdaman niya na may mga kasama silang mga malalakas ay nabawasan kaagad ito. May 5 palapag ang lugar na ito. Ang pinakamalakas ay nasa itaas pero hindi natin pwedeng maliitin ang mga bantay mula rito sa ilalim. Sa pataas na palapag ay marami pang demons ang nakakulong. At kung mapapalaya natin sila, makakagawa tayo ng isang puwersa. Hindi na kayo mahihirapan na makabalik sa labas dahil sa amin. Seryosong wika nga ni Jumanji na huminga ng malalim nang siya ay makalabas mula sa kulungang 1 dekada niyang nilagakan. Ano ba ang dahilan at nagpunta kayo rito? Tanong naman ng isang lalaki na may mahabang buhok. Ito nga ay isa ring hero sa nakaraang panahon at nagngangalang Gilmore. Sinasalakay ng mga demons ang mundo ng mga heroes at binigyan kami ng misyon na pumasok dito upang hanapin ang mga demon items. Kailangan naming madala ang bagay na iyon upang matalo ang mga iyon. Sabi nga ni Enma at agad na napangiti ang mga matatandang may sungay na kasama nila. Paano ninyo nalaman ang tungkol sa bagay na iyon? Tanungan ng demon na may matilo sa tainga. Sinabi sa amin ng isang demon, ang pinuno ng demon hunter na si Lucifer. Sagot nga ni Freya at nang marinig ito ng mga demons na naroon ay agad silang napatango. Mukhang ito na ang pinaling desisyon ni General Lucifer, ang mawalan ng kapangyarihan ng lahat ng lahi namin. Dito nga ay biglang napaseryoso ang mga kabataang hero dahil naalala nila ang nangyari sa isang isla na kanina lang ay naroon sila. Tutulungan namin kayong magawa iyan, pero bago ninyo iyan gawin, hayaan muna ninyo kaming tapusin ang sinimulan ni General Lucifer. Ngayong nasa labas si Magnus, duda akong matatalo pa kami ng walang kwenta niyang kapatid na si Lilith. Sabi naman ng isang demon na may suot na singsing. Kumislap din nga iyon at sinabing ang singsing na kanyang suot ay ang isa sa kanilang hinahanap. Ang singsing ng hipnotismo, ang hypnos ring. Sabi nga ng demon na iyon na nagngangalang Balarak. Si Freya naman ay agad na binuklat ang kanilang listahan at tama raw ang demon na ito sa sinabi nito. Pero kapag natapos na tayo rito ko ito ibibigay. Dagdag pa nga ni Balarak na biglang dinaluyan ng itim na aura na napakatagal na niyang hindi nagagawa. Hindi pa namin magagamit ang buong kapangyarihan namin dito sa loob pero hindi na namin nahayaang mapigilan kami rito ng mga kalaban. Ito na ang hinihintay namin paglaya. Sigaw naman ni Ulti. Mga bata, sumunod lang kayo at kami na ang lilinis sa mga haharang sa ating daraanan. Sabi nga ni Jumanji na agad na nagpakawala ng pulang aura na ikinangiti ng mga batang heroes. Ang payat nitong katawan ay muling naging matipuno at dito na nga biglang nagkaroon ng isang malakas sa tunog ng trompeta mula sa kung saan. Mukhang nalaman na nila ang nangyari. Sabi naman ng katabing matandang hero ni Jumanji na agad ding nagpakawala ng pulang aura. Ang medyo madilim na daan ng hagdang pataas ay nagliwanag dahil sa pangyayaring ito. Si Silva nga na siyang sumira sa rehas ng kulungan ay nakapagpalaya ng 20 matatandang demons at 15 mga matatandaring heroes na kasabayan ni Xavier Vanguard. Sina Beast at Speed, nandito kaya sila? Tanong pa nga ni Freya at nang marinig ito ni Jumanji ay agad itong napatingin dito. May mga kasama pa pala kayo. Kung wala sila rito, baka nasa sunod silang palapag. Ang palapag na ito ay tanging iyan lang ang kulungan. Maliban na lang kung may nagawa silang bagong hagdanan
na makikita sa itaas nito. Sabi nga ni Jumanji at dito na nga makikita ang pagbulusok ng mga matatalas na palaso mula sa taas. Ang bilis noon at dito na nga makikita si Jumanji na nagpalaki ng kalamnan sa kanyang mga bisig. At dito na nga rin siya nagsalita. Ako narito. Susubukan ko lang kung hanggang saan ang lakas ko makalipas ang napakaraming taon. Doon na nga kumuyom ang isang kamao ni Jumanji at sa pagwasiwas niya nito sa hangin ay doon na nga siya sumigaw ng malakas na nagpakawala ng isang malakas na hangin na naramdaman papunta sa kanyang likuran. Nagtaasan ng buhok ng mga kasama ni Jumanji at kasunod noon ay ang pagkawala ng isang malakas na impact mula sa kanyang kamao na dumurog sa mga palasong may lason na nagmula sa kung saan sa itaas ng hagdan na kanilang binabaybay. Ultimate Wave! Sigaw pa nga ni Jumanji at dito na nga napalunok ang mga kabataang heroes na nasa likuran nito. Siya dapat ang number 1 hero noon kaso nang magkaroon ng laban sina Xavier at siya ay natalo ito pero sabi na nga lang ni Namos na makikitang tila naging fan ito. Mukhang humina na ako. Sabi pa nga ni Jumanji at napatawa pa ito. Tayo na sa itaas. Palayain na natin ang lahat ng narito at tulungan ng mga batang ito. Sigaw pa nga ni Jumanji at doon na nga sila sumigaw at tumakbo pa itaas na para bang mga tuwang-tuwa sa nangyayari. Mga demons at heroes. Magkakakampi pala sila rito. Sabi na nga lang ni Freya na agad na humabol upang marating ang itaas ng hagdanang ito. Nang mga oras namang ito, makikita nga ang pagseryoso ni Lilith habang lumilipad siya na sakay sa isang dambuhalang halimaw na nasa ibabaw ngayon ng makapal na ulap. Makikita nga na halos kasing laki ito ng isang isla at tila isang maliit na buhok lang si Lilith sa ulo na nito ng oras na iyon. Ang pakpak nito ay kulay pula at itim na itim naman ang buong katawan nito. Makikita nga rin ang sungay nito na mahaba at ang mga mata nitong pula ay may guhit na itim sa gitna. Ang buntot naman ng nilalang na ito ay makikitang may itim na apoy at habang nasa ere ito ay lumilikha ito ng makapal na itim na ulap na tila ba senyales ng kadiliman sa ibaba. Sa wakas, nagawa ko na rin kontrolin ang halimaw na ito. Tamang tama. Tuturuan ko ng leksyon ng mga nakawalang bihag sa Hades. Hindi ko alam kung paano sila nakalabas pero siguro naman kapag nakita nila ang nilalang na ito, kakabahan na kaagad sila. Sabi pa nga ni Lilith na may ngiti sa labi habang hawak ang isang pendant. Pumunta tayo sa Hades. Bulalas pa nga ni Lilith at sa pag-ilaw ng hawak niyang pendant ay doon na nga rin makikita ang pagliwanag ng mata ng dambuhalang dragon na tiyak na ikakakaba ng sino mang makakakitang demon na nasa ibaba. Ang dragon na kung saan ay tanging si Magnus lang ang nagawang kontrolin ito. Matapos nga itong ikulong ng siyam na lahi ng unang panahon ay siya ang bumasag sa sumpang nakalagay rito. Gamit din ang kapangyarihang nakuha niya sa gitna ng Dark Triangle, ito nga ang naging dahilan upang makontrol niya ang itim na dragon na sinasabing binuo upang labanan ang mga anghel. Ang dragon na kayang sumira sa buong mundo. Ang demon dragon na pinangalanan ni Lucifer na Apocalypse. Umatungan nga ito at sa dahan-dahang pagbaba nito mula sa maitim na ulap na nilikha nito ay siya naman pagseryoso ng mga demons ng Grave Region na kasalukuyan ang lumilipad papunta sa sentro ng Hell Region. Napahinto nga si Escanor nang makita ang paglabas ng tatlong malaking kuko mula sa makapal na ulap na inakala niyang sila ang may kagagawan. Kasunod nga rin noon ay ang pagkawala ng isang atungal na biglang nagpataas ng tubig sa mga dagat na nasa ibaba. Hindi maaari, nasabi nga ni Escanor at nang tumingin sila sa itaas ay dito na nga biglang dumilim ang buong Hell Region. Kasabay nga rin ito ay ang pagbaba ng isang napakalaking ulo ng dragon na ikinaatras nila habang nasa ere. Huwag mong sabihin, sabi nga ni Escanor at dito nga niya naramdaman ang presensya ni Lilith mula sa itaas noon. Dito tayo hindi mananalo. Paano niya nalaman kung nasaan ang halimaw na ito? Walang nakakaalam nito kundi si Panginoong Magnus. Bulalas pa nga ni Escanor at nang mapatingin siya sa kanyang mga kasama ay hindi na siya pwede pang magdalawang isip sa desisyong kanyang gagawin. Umatras na tayo! Sigaw ni Escanor na ikinalipad agad nila para makalayo na mula sa lugar na ito
Dahil sa oras daw na asintahin sila ni Lilith na nasa ulunan ni Apocalypse, maaaring mamatay sila sa isang buga nito ng apoy na kung tawagin noon ni Magnus ay Judgment Fire. Ang apoy na hindi tumutupok bagkus ay pinapatay ng init noon ng dahan-dahan ng sino mang matatamaan noon. Ipaparamdam nito ang sakit ng katawang nasusunog sa loob ng 1 minuto bago nito tuluyang pag-abuhin ang inatake nito. Isa nga ito sa ginamit noon ni Magnus para putulin ang rebelyon dito sa loob ng Dark Triangle. Kaso bigla na lang nawala si Apocalypse nang umalis na ito rito. Tumawa ng malakas si Lilith. Nakita niya ang pag-atras ni Escanor at wala siyang balak patayin ng mga ito dahil sa nangyaring ito. Kailangan ko pa rin ng maraming demons at sigurado akong wala na kayong pagtanggi magmula ngayon sa akin. Ako na ang kumokontrol sa pinakamalakas na alaga ni Magnus. At panibagong karagdagan ito sa paglabas namin mula rito sa loob ng lugar na ito. Sabi nga ni Lilith na tuluyan ang pinapunta ang dragon sa isla ng Hades. Halos sakupin na ni Apocalypse ang buong Hell Region at lahat ng mga nakakita rito sa himpapawid ay kinabugan ng dibdib dahil anumang oras ay pwedeng wasakin sila ng napakalaking dragon na ito. Samantala, mula naman sa loob ng kulungan kung nasaan sina Spirit Beast ay bigla na lang silang nagkatingi ng dalawa ng may kung anong pakiramdam silang nadama nang hindi nila inaasahan. Ano iyon? Tanong nga ni Speed at si Beast naman ay napatayo mula sa pagkakaupo nito. Nakakaramdam ako ng napakalaking panganib mula sa itaas. Sabi nga ni Beast, ako rin, parang naramdaman ko na ito noon. At ito nga rin ang naisip ni Beast na hindi niya malaman kung paano. Ay bigla na lang nayanig ang paligid na lalo na nilang ikinaseryosong dalawa. Narito na, sabi nga nila, at sa mga oras nga rin ito, bigla na lang natigilan ng mga demons na kasama ni na Jumanji at ng mga kabataang heroes nang makarating sila sa itaas. Bakit nasa labas na kaagad tayo? Akala ko nasa ikalimang palapag tayo ng lugar na ito. Tanong na nga lang ni Jumanji na agad na napaseryoso nang makita ang isang itim na aninong gumagalaw sa ibabaw ng itim ding kaulapan. Hindi ito maganda, Jumanji. Hindi ako maaaring magkamali. Ang alagang dragon ni Magnus iyan, si Apocalypse. Bulalas nga ni Ulti na agad na kumabog ang dibdib. Kasabay nga rin ito ay ang pagseryoso ni na Freya nang bumaba na mula sa ulap ang napakalaki nilang nakikitang anino na nagmumula sa itaas. Nayanig ang paligid at dito na nga tuluyang tumambad sa kanila ang demon dragon na si Apocalypse. Sa pagkampay ng pakpak nito, isang malakas na hangin nga ang biglang bumulusok pa ibaba na agad na nagpayanig sa lugar, nagpataas ng tubig mula sa dagat na lumilibot sa isla at pumaslang sa ilang mga kasama ni na Jumanji na mga demon at heroes. Mula rin sa itaas, bigla nga bumaba ang isang babaeng demon at agad siyang napangiti nang pagmasdan ang mga nakatakas niyang bihag. Mukhang dito ko na kayo lilitisin. Total, hindi ko na naman kayo kailangang lahat. Wika nga ni Lilith at pagkatapos nito ay doon na nga niya iginalaw ang kanyang isang kamay na may hawak na pendant. Apocalypse, paslangin mo na ang mga takas na ito. Pero huwag mong wawasakin ang islang ito. Sigaw ni Lilith at doon na nga napaseryoso ang mga target niya. Mula sa pag-asang nararamdaman ng mga ito kanina, agad nga itong naglaho dahil isa palang napakadelikadong bagay ang naghihintay sa kanila rito sa mga oras na ito. Mukhang ito na rin pala ang kamatayan natin. Mukhang tama nga rin ang nangyari. Nagkaroon ng pagbabago kaso mukhang hindi pala paglaya ang kapalit nito. Seryosong sabi na nga lang ni Jumanji na matikas na tumayo. Pasensya na kayo, pero mukhang ito na rin ang katapusan ninyo. Sabi pa nga ni Jumanji sa mga kasama niya. Ang mga kabataang heroes ay napaiyak na lang at ang mga matatandang kasama nila ay tinanggap na ang katapusan nilang ito pagkakita pa lang sa Demon Dragon. Hindi pa ito ang katapusan natin, pero may isang boses ang tila kumontra sa mangyayaring ito. Hindi pa tayo mamamatay. Bigkas nga ni Freya na napalunok pa nang makita ang napakalaking itim na dragon. Kinabahan siya. Pero sa mga ganitong pagkakataon, naniniwala siyang magiging okay rin ang lahat dahil may magliligtas sa kanila. Iligtas mo kami, Beast! Sigaw nga ni Freya na kinaseryoso ng mga kasama niya.